Sumagot ng takot ang sundalo, ang inyong abang lingkod ay hindi talaga nagsisinungaling. Sa kampo ng kalaban ay biglang may lumitaw na isang liwanag. Pagkatapos noon ay sumabog kami agad. Natamba ang mga tao at bumagsak ang mga kabayo. Sumigaw ang general, kahit anong armas ang ginamit ng kalaban. Hindi nyo man lang nakita ng malinaw. Paano pa natin lalabanan ang laban na ito? Sa sandaling ito, isang cultivator na may cultivation level na Great Emperor Realm 4th stage ang pumasok. Mapanuyang sinabi, dahil lang ba gumamit si Wang Yang ng ilang kakaibang magic treasures? Takot na kayo. Kumunat ang noo ng general at sumigaw. Walang hiya, ang digmaan ay hindi laro. Kayo mga cultivator ay wala talagang alam kung gaano kalalim ang sitwasyon na ito. Nagpakita ng paghamak ang dalawang cultivator at sumagot. Gaano kalalim? Ito ay isang simpleng talisman explosion technique lamang. At natalo na kayo ng tuluyan. Oo nga, ang talisman explosion technique ay hindi makakaatake sa ere. Basta lumipad kami sa langit at gumamit ng iba't ibang ultimate moves at magic arts. Kaya naming lipulin sila. Nag-alinlangan si Chi Wenyuan. Talaga bang ganito ka-simple? Sumagot ang cultivator. Hindi ba ninyo kami pinagkakatiwalaan? Kaming mga nangungunang cultivator ng pamilya Chu. Bigyan lang ninyo kami ng kalahating araw. Kaya naming ganap na lipulin ang mga mananakop. Tumango si Chi Wenyuan. Sige, kung ganyan kayo kadesidido, lumikha kayo ng military order certificate. Sa kabilang banda, sa Great Sheng Military Camp, habang nagpapahinga si Wang Yang kasama ang dalawang magandang babae, nag-anunsyo ang system, beep beep beep, may malaking bilang ng kalaban ang mabilis na lumalapit. Umungol si Wang Yang. Ang mga kalaban na ito ay hindi gumagalaw tulad ng mga cultivator. Ano? Narinig ni Tan Zhao iyon at nag-alala. Atake ng kalaban. Bakit hindi ko naramdaman? Nag-aalala si Wu Xuani. Master, hayaan niyo po ako. Hayaan niyo po ako. Tumango si Wang Yang. Wu Xuani, dalhin mo ang magic treasure kanina at lipulin mo ang lahat ng mga mananakop na kalaban. Sa labas, isang grupo ng mga cultivator ang lumipad sa ere. Walang formation. Wala ring mga scout. Ang mga taga-Great Sheng na ito ay talagang mayabang. Ano ngayon kung mayabang? Sa madaling panahon, ay padadala ko silang lahat sa langit, papatayin ko silang lahat. Sa sandaling ito, lumitaw si Wu Xuani. Hawak ang Saint Grade 6 Barreled Essence Gun. Master, hula ninyo po talaga. Kayong mga daga, ano ba talaga ang binabalak ninyo? Agad na pinagtawanan siya ng mga cultivator ng mapanukso. Nakakatawa talaga, ang dating kagalang-galang na left minister ng Mystic Moon. Pagkatapos sumuko sa kalaban, ni isang madaling gamiting armas ay wala. Hawak pa itong itim na bagay para manggakot. Kung ang evil minister, left minister, ay handang makipag-usap, makipagkasama, sa amin ng isang gabi, titiyakin naming bibigyan ka namin ng isang magandang magic treasure. Ha ha ha. Kumunat ang noo ni Wu Xuani. Mamatay kayong lahat para sa akin. Agad siyang nagpaputok, dahil hindi nakapag-react sa oras. Higit sa kalahati ng mga cultivator ay namatay sa tama ng bala. Ang natitira ay takot at agad na tumalikod upang tumakas. Ngunit huli na, sa lalong madaling panahon, lahat ng mga cultivator ay namatay sa pagbabaril ng ulan ng bala. Binawi ni Wu Xuani ang divine weapon at humanga. Napakalakas talaga ng magic treasure na ito. Hindi lang malakas ang kapangyarihan nito, kundi automatiko pa itong uma-aim. Wala pang 50 breaths, nalipol na ang lahat ng kalaban. Masyadong malakas ang magic treasure ng master. Sa loob ng tolda, nag-anunsyo ang system, ang mga elite na sundalo ng kaaway na sumalakay ay nalipol ng buo. Oh, hindi pa isang minuto. Tapos na, gaya ng inaasahan. Ang science and technology ang numero 1 lakas sa labanan. Agad na lumitaw ang system spirit. Congratulate, Master Host. Nanalo kayo sa Elite National War Battle. Ipapamahagi na ang reward kaagad. Winagayway ni Wang Yang ang kanyang kamay. Sandali, bilang reward, pwede bang bigyan mo ako ng isang space battleship? Pinakamaganda ay iyong kayang magsagawa ng orbital bombardment mula sa outer space. Ang orbital bombardment na ginagawang dagat ng apoy ang lupa ang tunay na romansa ng mga lalaki. Mabilis na winagayway ng system spirit ang kanyang kamay at nagsabi, ano bang binibiro mo? Paano pa kayang gawin iyan ngayon?
Maliban kung ang Master Host ay ganap ng nakakakontrol sa rules of the Heavenly daw. Nagpout si Wang Yang. Akala ko ay omnipotent ka. Mukhang kailangan mo pa ring umasa sa akin. Sumagot ang System Spirit. Wala na akong magagawa, kung ganyan na ang sabi ninyo. Kailangan ko nang ilabas ang Supreme Treasure na iyan. Oh, may Supreme Treasure ka pa pala. Dali, ilabas mo at ipakita mo sa akin. Nakita lang pagkatapos noon na inilabas ng maliit na system ang isang napakaitim na bandila na nagpapalabas ng madilim na aura. Supreme Treasure, Myriad Soul Banner. Ito ang ultimate treasure ng aking system. Si Wang Yang ay lubos na nadismaya. Napakaitim. Ang pangit tingnan. May mga ulo pa sa ibabaw. Sige na nga, na hard lock na ito. Masyadong magulo baguhin ang function. Kaya ko lang palitan ng appearance at kulay ng magic treasure. Agad na binago ng system ang Myriad Soul Banner sa Human Emperor Banner. Tumango si Wang Yang ng may kasiyahan. Hindi masama itong kulay ginto. Napakaangkop sa aking pagkatao bilang isang ortodoksong higanti ng Venerable One na ito. Anong silbi ba nitong Human Emperor Banner? Para ba ito sa nobela na nag-aanyaya ng mga kapwa Taoist na magtipon sa loob ng banner? Sumagot ang system. Iyan mismo ang silbi nito. Sa loob ng 3 pagkatapos mamatay. Lahat ay maaaring kolektahin sa loob ng banner. Tamang-tama, katatapos lang maglinis ni Wushwani. Dali, pumunta na tayo roon at pulutin ang mga loot. Hawak ni Wang Yang ang Human Emperor Banner at tumakbo palabas. Nag-alinlangan si Wushwani. Master, bakit kayo narito? Nag-aalala ba kayo sa akin? Tumango si Wang Yang. Oo, habang naririto na rin. Kukunin ko ang ilang mga pakinabang, loot. Pagkasabi niyan, ginamit niya ang Human Emperor Banner upang kolektahin ang mga kaluluwa ng mga cultivator na iyon. Kayo mga malas, bakit hindi pa kayo mabilis na pumasok sa banner? Nagulat si Wushwani. Ano ba talaga itong magic treasure? Ako, nararamdaman ko na nanginginig din ang aking kaluluwa. Mabilis, lahat ng kaluluwa ay nakolekta. Ang Human Emperor Banner ay talagang kasing husay ng sa mga nobela. Pagkabalik, kailangan ko itong pag-aralan ng mabuti. Sa kabilang banda, sa Mystic Moon Military Camp, isang sundalo ang tumakbo pabalik upang mag-ulat. Pag-uulat, ang mga consecrated at cultivator ng pamilya Chu ay, silang lahat ay namatay. Ang mga salitang ito ay ikinagulat ng mga general. Lahat ay namatay. Babagay na ito, paano ito nangyari? Bakit natalo sila ng mas mabilis pa kaysa kay Gao Yulin? Right Minister, ano ang gagawin natin ngayon? Oo nga, Right Minister, bigyan niyo kami agad ng utos. Huminga ng malalim si Qi Wenyuan at sinabi. Kakatanggap lang ng Imperial Decree. Nag-utos si Her Majesty na ang buong hukbo natin ay sumalakay. At kailangan nating lipulin ng buo ang hukbo ng Great Sheng. Nang marinig ito, nagtinginan ang mga general ng naguguluhan. Masyado na itong walang kaparirakan. Paano natin tatalunin ang isang halimaw, monster, na tulad ni Wang Yang? Ang 4 great noble families ay ayaw magbigay ng tao o lakas. Nag-iisa tayo ng ganito. Paano tayo makakaya? Sabi ni Qi Wenyuan. Ano pa ang magagawa natin? Ang Imperial Decree ay mahirap suwayin. Huwag din kayong masyadong malungkot. Ang Royal Capital ay nagpadala ng ilang cultivator na dalubhasa sa mga formation. Marahil ay kaya nilang labanan ng mapaniil na talisman artillery technique ng kalaban. Kinabukasan, nagkaharap ang mga sundalo ng dalawang panig. Sa dami, ganap na nanaig ang Mystic Moon. Lihim na naisip ni Wang Yang. Ang kalaban ay nagpalit ng commander at ginawa siyang old schemer Qi Wenyuan. Kailangan ko nang maging seryoso. Kundi mabibitag ako ng kanilang plano. Si Wushwani ay inilagay sa pinakalikod. Naisip niya, siguradong may sariling layunin ang master sa paglalagay sa akin upang bantayan ang likuran. Hinding-hindi ko hahayaang magkaroon ng pagkakataon ang kalaban na samantalahin ang sitwasyon. Sa sandaling ito, ang mga sundalo ng Mystic Moon ay sumugod ng may matinding sigla. Agad namang gumamit ang mga sundalo ng Great Sheng ng Talisman Artillery upang umatake. Gayunpaman, ang kabilang panig ay parang hindi takot sa kamatayan at nagpatuloy sa pagsugod. Bukod pa, habang mas marami silang pinapatay, mas lalong dumarami sila. Bahagyang kumunat ang noo ni Wang Yang. Ano bang nangyayari?
Uminom ba sila ng kung anong gamot sa kabilang panig? Sandali, naiintindihan ko na. Isa itong ilusyon. Ang matandang Chi Wenyuan na ito ay talagang tuso. Mukhang kailangan ko nang magpalit ng ilang high-tech equipment upang mabago ang takbo ng sitwasyon. Agad na binuksan ni Wang Yang ang system shop. Sinabi ng system spirit, Master Host, talagang isang old schemer kayo. Kahit sa ganitong sitwasyon, nakahanap pa rin kayo ng paraan upang masira ang sitwasyon. Nakita lang pagkatapos noon na isang grupo ng mga drone ang lumipad palabas. Ang mga sundalo ay nagulat. Dali, tingnan nyo sa langit. Ano ba talaga ito? Siguradong isang magical treasure ito na ibinigay ni His Majesty, the King Consort. Nakita lang na lumipad ang mga drone patungo sa kalaban at binuksan ang berdeng ilaw na tumama sa kanila. Agad na naglaho ang ilusyon at lumitaw ang mga totoong sundalo. Ano ba talaga ang nangyari rito? Hindi lang ang ilusyon sa harap ang natuklasan. Nawalan din ng bisa ang aming stealth technique. Kumunat ang noo ni Wang Yang. Itong Chi Wenyuan na ito ay talaga namang karapat-dapat sa kanyang reputasyon bilang Go Master. Nagawa niyang maglaro ng ganyang katuso na mga trick. Tingnan ko kung gaano pa karaming trump card ang mayroon ka. Huwag tumigil. Magpaputok agad. Isang barrage ng talisman artillery ang nagpaputok. Gayunpaman, si Chi Wenyuan ay matagal nang naglagay ng defensive formation. Ang mga artillery shell na pinaputok ay lahat ay naharang ng isang matibay na barrier. Sa kabilang banda, sa Mystic Moon Main Army, isang sundalo ang tumakbo upang mag-ulat. Pag-uulat, Right Minister, masyadong malakas ang firepower ng kalaban. Ang aming mga formation masters ay halos hindi na makatiis. Sinabi ni Chi Wenyuan. Sabihan mo sila na kailangan nilang magtiis. Ipasa ang utos sa kanila na sabihan sila na malapit na akong manalo. Malamig na tumawa si Wang Yang. Magaling. Talaga namang trap within a trap. At gumamit pa ng mga protective shield. Chi Wenyuan. Kung gusto mong makikipaglaro ako sa iyo hanggang sa huli. Si Chi Wenyuan. Kung gusto mong makipaglaro ng ganyan. Kung gayon makikipaglaro ako sa iyo hanggang sa huli. Pagkasabi nito, patuloy na bumibili si Wang Yang mula sa system. Nang makita ito, medyo natakot ang system. Master Host, masyado kayong nakakatakot. Sumagot si Wang Yang. Kung hindi ako gagawa ng malupit na hakbang para durugin ang kalaban. Hanggang kailan pa magpapatuloy ang laban na ito? Sa labas ng kampo, isang sundalo ang may dalang kahon. May utos mula sa King Consort. Gamitin ang mga armor talismans, upang sirain ang depensa ng kalaban. Agad namang sinunod ng mga sundalo ang utos at inayos ang mga talismans. Pagkatapos ay nagsimulang magpaputok, kaiba sa mga talisman artillery kanina. Ang mga missile ngayon ay pinabuti. Agad nilang sinira ang defensive formation na inayos ni Chi Wenyuan. Ang mga cultivator na nagpapanatili ng formation ay nasugatan ng malubha dahil sa backlash. At ang ilan ay namatay pa. Nag-aalala na tumakbo pabalik ang isang sundalo upang mag-ulat. Hindi maganda. Nasira ang protective formation. Nang marinig ito, nagulat ang mga lieutenant generals. Ano? Bakit ang bilis? Hindi ba sinabi na kaya nitong labanan ng isang atake ng Supreme? Ano bang kinatatakutan nyo? Dali, hanapin ang mga formation cultivator na iyon at magtayo pa ng isang layer ng proteksyon. Ngunit sinabi ng sundalo, General, sila ay namatay na dahil sa backlash ng formation. Nang marinig ito, nagkagulo ang mga general. Ano? Namatay na ang mga cultivator. Kung gayon. Dali, umalis na tayo. Ang ating hukbo ay makikipaglaban agad sa kalaban. Dapat ba tayong sumalakay ng buo at lumaban? Right, Minister. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Bumantong hininga si Chi Wenyuan. Sa ngayon, kahit anong gawin natin, huli na ang lahat. Hindi ninyo alam kung gaano katindi ang Wang Yang na iyon. Sa labas, tumingala ang isang sundalo sa langit. Nag-alinlangan. Sandali, kanina. Artillery ba iyon? Sabi ng isa pang sundalo. Naubos na ang paraan ng kalaban. Dali, sumugod tayo. Nakatingin si Wang Yang mula sa malayo at malamig na tumawa. Nalapit na sila sa kamatayan pero hindi nila alam. Oras na para tapusin na itong malaking digmaan na ito. Pagkasabi nito, bumili siya ng ilang dosenang Mother-Child Heavenly Mystery Bombs. Pagkatapos,
Lahat ng mga ito ay pinaputok niya patungo sa malaking hukbo ng Mystic Moon. Ang mga sundalo ng Mystic Moon, sa unang pagkakataon na nakita ito, ay natulala sa lugar. Ano ba talaga ito? Pagkatapos nito, sunod-sunod na umalingaw-ngaw ang malalaking pagsabog na yumanig sa langit at lupa. Ang malaking hukbo ng Mystic Moon na may daan-daang libong tao ay bigla na lang nawala sa isang iglap. Ang kanilang mga kaluluwa naman ay sinipsip ng Human Emperor banner ni Wang Yang. Sayang, hindi pala nilabas ni Old Man Chi Wen-yuan ang buong hukbo niya. Kung hindi, nakakuha sana ako ng ilang dosenang undead army. Napatigil ang mga taga-Mystic Moon nang masaksihan ng eksena na ito. Hindi maaari. Imposible ito. Youngster, nagkamali si Uncle Third sa iyo. Bumantong hininga ulit si Chi Wen-yuan. Malinaw na alam na imposible. Pero ginawa pa rin. Para lang sa sariling kapakinabangan. Dinala ang sakuna na ito. Ipasa ang utos sa mga sundalo sa ilalim ko. Buong hukbo, sumuko ng walang kondisyon. Sa kabilang banda, masaya na nag-anunsyo ang system, ang hukbo na pinamunuan mo. Ang Mystic Moon Army, ay nagpasya ng sumuko. Congratulate, Master Host. Nagtagumpay kayo sa kampanyang ito. Congratulate, Master Host. Nagtagumpay kayo sa National Destiny War. Naka-activate ang titulong Human Butcher. Kasabay nito, nakatanggap kayo ng National War Victory Reward. Mayabang si Wang Yang, ang matandang Chi Wen-yuan na iyan. Marunong pa ring umasal ng maayos. Human Butcher na titulo, sa mga laban na may 3 o higit pang tao. Maaari nitong dagdagan ang iyong cultivation level ng 1 antas. Limitado lamang sa mga antas sa ibaba ng Saint Realm. Sa madaling salita, hindi na ako matatakot na magang up, sa hinaharap. Kawili-wili rin ang titulong ito. Curious na nagtanong ang System Spirit. Ang National War ay nagtagumpay ng malaki. Ano ang susunod na plano? Master Host. Isinara ni Wang Yang ang system window at sumagot. Siyempre, diretso sa Royal Capital ng Mystic Moon Kingdom. Lusubin ang mga matatandang iyon. Pero bago iyan, may ilang maliliit na bagay na kailangan munang ayusin. Pagkatapos nito, mag-isa siyang lumipad patungo sa Mystic Moon Military Camp upang magpakita ng lakas. Hindi maiwasang mapatigil si Chi Wen-yuan. Lihim niyang naisip, ang pressure na ito, bakit mas malakas pa kaysa kay Her Majesty? Si Wang Yang na ito ay talagang malalim at hindi masusukat. Baka niloloko niya lang ako noong mga nakaraang beses. Pagkababa ni Wang Yang, naglakad siya patungo sa kanya. Mapanuyang sinabi, "Oh, hindi ba ito si Sir Chi? Ang Right Minister. Bakit ngayon lang kayo lumuhad sa harap ng Venerable One na ito?" Agad namang nagkalis ng kamay si Chi Wen-yuan at yumuko. Lahat ito ay dahil sa inyong abang lingkod na walang kakayahan. Ngayon ko lang naintindihan na si His Majesty, the King Consort lamang ang may mandate of heaven. Handa ang inyong abang lingkod na dalhin ang mga natitirang sundalo upang sumuko kay His Majesty. The King Consort, magsilbi tulad ng aso at kabayo. Tumawa si Wang Yang ng mapanukso. Ang isang wise man ay sumusuko sa nagwagi. Ang pagiging enlightened mo ay lubos na nakalulugod sa Venerable One na ito. Sa pagkakataong ito, gusto kong makipag-ayos sa inyong pamilya, Chu. Lahat kayo ay hinikayat ng mga immortal old man. Hindi ko kayo pahihirapan. Agad namang lumuhad si Chi Wen-yuan at yumukod ng maraming beses. Salamat sa King Consort sa inyong kabutihang loob at pagpapatawad. Ang inyong mga sakop ay tandaan ito sa puso at isipan. Mula ngayon, susumpa kaming maging tapat hanggang kamatayan at suklian ang biyaya ng pagkabuhay muli. Ngumiti si Wang Yang. Napakahusay. Dahil pinili ninyong sumuko, ito ang handog na inihanda ng Venerable One na ito para sa iyo bilang pagkilala. Nakita na lang na kumuha siya ng isang itim na pyesa ng chess at isinama ito sa katawan ni Chi Wen-yuan. Ano ba talaga itong pamamaraan? Bakit wala akong nararamdamang kakaiba? Medyo natakot si Chi Wen-yuan. Yumukod siya. Maraming salamat sa King Consort sa pagbibigay ng biyaya. Mabilis. Ang balita ay kumalat sa Mystic Moon Kingdom at naging mainit na paksa ng usapan. Narinig niyo na ba? Ang buong hukbo sa unahan ay nalipol. Hindi inaasahan na ang Right Minister ay hindi makatiis kahit isang araw. Nang marinig ito, agad na pinatay ni Chu Shizuan ang mga opisyal na nag-uusap. Kung marinig ko ulit na nagsisinungaling kayo, magiging katulad ninyo ang mga iyan.
Agad namang lumuhad sa takot ang mga opisyal. Old Ancestor. Kumalma po kayo. Old Ancestor. Kumalma po kayo. Umupo si Chu Shizuan sa Dragon Throne at lihim na naisip. Sana lahat ng bagay ay nasa palad ng Old Ancestor. Si Chu Tian din naman ay nasa closed door cultivation at umabot na sa half-step Supreme Realm. Ha. Naka half-step Supreme na ako. Mas malakas kaysa kay Chu Tian Chen na iyon. Sa kabilang banda, pagbalik ni Wang Yang sa military camp, lumuhad ang mga general upang siya ay salubungin. Pagpupugay sa King Consort, winagayway ni Wang Yang ang kanyang kamay. Tumayo na kayong lahat. Nagkalis ng kamay si Qi Wenyuan at nagsabi. Pag-uulat sa King Consort, ang ating hukbo ay humigit kumulang 10 araw na paglalakbay mula sa royal capital ng Mystic Moon. Kumunat ang noo ni Wang Yang, 10 araw na paglalakbay. Masyadong mabagal. Ipag-utos na pilitin ang hukbo na pabilisin ang marcha at umabot sa royal capital sa loob ng 7 araw. Pinawisan si Qi Wenyuan. Yan. King Consort, mayroon pa ring 7 o 8 depensibong pass sa daan. Kami ay baka mahirapan. Pinutol ni Wang Yang ang kanyang sinasabi. Ang bilis ang susi sa digmaan. 8 araw. Hindi nahihigit pa. Sabihan ninyo sa kusina na maghanda ng maraming masasarap na pagkain para sa lahat para sa pagpapalakas. Hindi na ninyo kailangan mag-alala sa ilang mga pass sa daan. Mayroon nang pupunta upang ayusin ang mga iyon. Sa kabilang banda, sa Mystic Moon Kingdom, nang makita ng mga general ng mga pass si Yun Mei Niyang na dumating. Lumuhad silang lahat upang sumuko. Pagpupugay sa Princess Consort. Pagpupugay. Her Majesty,